May gabi, bro. Sa may kalagan na to, sir. Pastor. Sir Pastor. So ako pumunta na ba? Gabi katong akong pumunta na kasi. Sakto to nga, Saman. sakto to nga ang Biblia o imuhang sa ay mo to sakto. Ano yung tanong, bro? Ano yung tanong, bro? Mas maganda, ano? Ano yung tanong niya, bro? Ano tanong niya? Asa ba sakto ang Biblia ba o ikaw? Teka, brother, ano? Eugene. Brother Eugene. Ang tanong niya, Oy. may fallacy. So, wag mong tanggapin ang isang tanong na fallacy. Dapat klaruhin niya kung anong sinasabi ng Biblia at anong sinabi mo na pagkukumparahin natin. Sakto na po. Darwin Butlay, since meron sigurong programa itong si Brad Jando, magtagalog na lang tayo para mas mainam siguro, ano? Mahirapan ako sa kalisod ka po. Pastor graduate ka. Pastor, hindi marunong magtagalog? Talaga bang pastor yan o pastor-pastoran lang? Talaga bang pastor yan, bro? Pastor-pastoran lang. Ito pala yung nagsabi sa akin, bro. Sabi niya, ayon daw sa sulat ni Osaya, Oo. Kapitulo 4, versikulo 4:6. Sabi ko, saan ba itong Osayas? Ano bang Osayas? Walang Osayas. Osias, meron. Osayas, wala. Hosea sa in English, meron. Brother Eugene. Brother Eugene. Bro, Ba't siya tinatawag na Kristohanong Isog? Bakit siya tinatawag ng Kristohanong Isog? I don't know bakit yan yung pangalan niya. Pero ang tunay na pangalan po nito is Darwin Butlay talaga, bro. Bakit niya tinawag sarili niyang Kristohanong Isog? Butlay, bakit mo tinawag sarili mong Kristohanong Isog? sabi ng Bible, bro. Dapat yung ipangaral ng salita ng Panginoon na may katapangan. Unang Timoteo 1:13. Sabihin mo na may kapasitan. Pero ano ka naman? Pero pagdating sa Biblia, sa aral ng Biblia, interpretation, honest ka naman. Honest ka ba, bro? Pagdating sa interpretation, honest ka ba? Anong aalis, bro? Honest, yung ano, tapat ba? Tapat na, Anis ka ba? tapat ka ba? Pag tinatanong ka ba, tapat ka bang sumagot? Makatotohanan ba? Hindi ba gawa-gawang kwento? Yung ganun ba? Hindi gagawa yan, bro, kasi nasa Biblia ang lahat ng sagot, bro. Sige. Katulad ng gapunan. Sa Biblia daw. So ano yung gusto niyang itanong sana, Brother Eugene? Ano nga ulit yung tanong mo, bro? Sabi mo kagabi ang tanong ko kagabi na tama ba yung pagsamba niyo o pagsamba niyo sa anghel? Sabi mo tama. Tinanong naman kita sa Revelation 22 verse 8-6 na huwag niyong yukuran ng anghel. Sinabi mo na tanong ko tama ba yun? O? Sabi mo tama. So mali yung tinamba niyo, wala ang anghel. Tama ba o mali? Hindi. Wala namang mali. Kapag sinabi mong sinamba yung anghel, walang problema. Anong klaseng samba? Veneration? Adoration? Saan yan? Di ba? Kaya nga yung anghel na tumanggi siya dahil alam ng anghel na sinamba siya bilang isang Diyos. Ay bawal yan. Matanong ko lang si Sasambahin mo ang isang anghel bilang pagrespeto, walang problema. Brother Eugene, Kung sasambahin mo siya bilang Diyos, oy, tanungin ko lang si Butlay, Ako mo naman. ilang uri ng pagsamba ang naiintindihan niya? Isa lang. Juan 14. Hindi. Ang tanong ko sa iyo, bro, ilang uri ng pagsamba ang alam mo? Isa o dalawa? Dalawa, bro. Sa sanlibutan, hindi. Kung sa Biblia, isa lang. Sa Biblia, isa lang. Yung ano, bro, anong uri ng pagsamba yung nasa Daniel 2:46, bro?
Ano bro, ano? Anong uri ng pagsamba yung ano, nasa Daniel 2:46? Basahin mo bro. Ikaw may Biblia ka dyan, magbasa ka. Hindi ako, hindi ang Tagalog. Bisaya to, hindi ka makaintindi bro. Ito. Yung si Haring Nabucodonosor ay sumamba at nagpatira pa kay Daniel. Anong klaseng pagsamba yun, bro? Tumamba yun sa Diyos-Diyosan bro, na maling pagsamba. So, Agad, sinong Bible scholar, bro, ang nagsabi na mali yung ginawa ni Haring Nabucodonosor? yung author bro, hindi yung Brother Eugene, pakibasa nga natin yung ano, Brother Eugene, yung Daniel 2:46 tapos tuloy mo sa 47. Sige. Ang gagamitin ko po is ang Bibliang Tagalog ng King James Version. Mm. Kasi mas okay to para sa kanya dahil yun nga, Daniel 2 ano? 2:46 hanggang 47. Sige. Tagalog na King James Version ito, Butlaya, yung paborito mo. 46, ano? Oh. Nang magkagayong ang Haring Nabucodonosor ay nagpatira pa at sumamba kay Daniel at nagutos na siya'y maghandog ng alay at ng may masarap na amoy sa kanya. 47. Ang hari ay sumagot kay Daniel at nagsabi, sa katotohanan, ang iyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at pagpahayag ng mga lihim, yamang ikaw ay mapaghayag ng lihim na ito. Ito po bro. Ang tanong ko sa kanya ngayon, yun bang sinabi ng hari na ang Diyos mo ay Diyos ng mga Diyos, yun ba ay mali? hindi yung mali bro, yung unawa mo mali. Sige, nawa ko nga mali. Ngayon, yung sinamba niya si Nabucodonosor, sinabi ba niya na si Daniel, sinabi ba niya si Daniel ang Diyos o ang Diyos ni Daniel ang Diyos niya? Ano bro, linawin mo yung tanong bro para masagot ko ng tama. Ito yung tanong ko. Ayon sa konteksto ng Daniel 2:46 at 47, alin ang kinikilalang Diyos ng hari? Si Daniel o ang Diyos ni Daniel? Ang Diyos ni Daniel bro. Ngayon, mali ba yun na kinikilala ng Diyos ang Diyos ni Daniel? Mali ba yun? Hindi yung mali bro, yung unawa mo mali. Mali yung unawa ko. Paano nagkamali ang unawa ko? Hindi mo naintindihan bro. Sige, paunawa mo kung hindi ko naintindihan. Pag Sige, ipaunawa mo kung hindi ko naintindihan. Butlay. Alive po ito, Butlay. Sana naman, magseryoso tayo. Huwag yung puro tawa-tawa lang, parang ano. Parang bata na walang bait sa sarili. Huwag kang ganyan, bro. Ito religious program, be honest. Seryoso tayo dito, Butlay. Wala naman sigurong katatawanan sa ginagawa natin. The fact na lang siguro na may katatawanan na argumento. Strategy yan, bro. Brother Eugene. Ito, wala eh. Brother Eugene, strategy yan para itago ang kanyang hiya. debate kami. Strategy yan. Sige, sagutin mo, Brother Butlay. Sabi mo kasi, mali ang unawa ko. Sige, paliwanag mo yung tamang unawa. Bro Eugene, gusto kong may tema bro Eugene. Ayokong nang... Sige. Brother Eugene, ang gusto ko talakayan. Para Anong tema mo? Brother Eugene, yung gusto niya, pampahaba lang ng orasyon, pampatay lang ng orasyon. Gusto ko, banatan ka agad, pound for pound, kung sa boxing pa. Gusto ko, pound for pound ka agad, banatan. Ano yung talagang pagkakainitan. Ang tanong ko, sagutin yung tanong ko, Brother Eugene. Sabi niya kasi, mali daw yung unawa ko. So gusto ko ipaliwanag niya yung tamang unawa doon. Gusto ko may tema bro, may tema. Hindi, sagutin mo lang yung bro. Napakasimbilan ng tanong eh. Sabi mo, mali yung unawa ko. No, mali yung unawa ko. Butlay. So, sabihin mo ang tamang unawa. Akin mamaya, pag-usapan natin yung debate natin kung ano topic. Sige. Sige. Anong topic po? Ha?
Truth search, bro. Truth search. Truth search. Walang problema. Maganda yan, truth search. Sige, sige. Ikaw na lang papalit sa debate namin kay ma'am kasi malabo na po si ma'am. Yung Church of God 70 Sanctified, malabo na po yung magkatuluyan kami kasi busy na siya always at marami namang demand. So gusto mo truth search? Sige, ako affirmative. Okay ba sa'yo? Yung referensya, bro. Hindi ako Ay, lalaban sa iyo. wait lang, Butlay. Wait lang. Paano malalaman natin na totoo may batayan sinasabi ni Eugene Gapo kung hindi siya gagamit ng preferensya? Ang referensya, yan ay isang palatandaan na hindi ka gumagawa ng kwento. Patunay yan, back up mo yan. Pag sinabi mong walang referensya, ibig sabihin, pwede kang mag-interpret kung anong gusto mong interpret na walang ebidensya. Kaya ang referensya, yun ang ebidensya na yung sinasabi mo may batayan. Yun, maliban na lang kung hindi ka nakakaunawa ng salitang referensya. May tanong ako, bro. Ano bang katotohanan? Nakakaunawa ka ba bro ng nakakaunawa ka ba ng salitang referensya? Naunawaan ko, bro. O ngayon, ano ibig sabihin ng katagang referensya? Gaya sa, halimbawa, sa biodata may nakalagay character reference. Ano yung ibig sabihin ng referensya? Patunay, bro. Patunay na bakak. Hindi yun patunay. So yung character reference sa biodata is patunay na ano yun, kasinungalingan, ganon. Tama. Yan ang unawa ng isang pastor. Yan ang unawa ng isang pastor na ang character reference sa biodata nilagay para magsinungaling ang mag-a-apply, ganon. Bro, Biblia lang. alam mo bro, ganito kasi bro, alam mo bro, nag-usap po kami dito sa chat, sabi ko, pastor ka ba talaga? Sabi niya, pastor ako. Ay, Sabi ko, meron ka bang credibility na naging pastor ka? May diploma ka ba? Meron ka bang... Meron. Nagpasa siya sa akin bro, 3, color pink, color blue, tsaka puti. Ang sabi ko, ano ba naman klaseng diploma to? Ba't colorful? Sabi niya, online yan, ginawa. At sabi ko naman, pati TOR, online rin. O galing sa Shopee, sabi niya, ba't mo nalaman? Alam pala niya, galing Shopee. ang ano ko lang dito is may klaruhin lang ako din, dami nanonood ngayon eh. Tandaan nyo, ito isang pastor. Para makapagkumpara nanonood paano umunawa ang Katoliko at paano umunawa ang pastor. Ito ngayon, isang pastor, yung character reference ba nilagay sa biodata para mag-a-apply magsinungaling, ganun ba ibig mong sabihin? Hindi, bro. Yung history nyo, ginawa nyo para... Hindi yan tanong bro, hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko, yung character reference ba nilagay sa biodata para ang mag-a-apply magsinungaling? Yes or no? Ang tanong ko, bro. Hindi. Ang katotohanan. Wait lang, sagutin mo ang tanong ko para makita natin kung paano ka umunawa bilang pastor. Bilang pastor, paano ka umunawa? Yung character reference ba nilagay sa biodata, yun ba ay para magsinungaling ang mag-a-apply? Ito na lang, bro. Patunayan ko na Biblia. Hindi, sagutin mo para magkaunawaan tayo dito. Akala ko ba Kristohanong isog, bakit parang talawan? Akala ko ba Kristohanong isog, bakit parang talawan? Ba't hindi ka makaharap sa tanong ko? Sagutin mo ang tanong ko. Very clear at very logical yon. Very clear and very logical yon. Yung character reference ba nilagay sa biodata para magsinungaling nga mag-a-apply? Yan ang gusto kong topic, pero gusto kong may tema. Hindi, sagutin mo. Hindi nga, gusto ko nga. Sige, ganito bro, para magkalinawan tayo. Meron ka bang may pakitang ebidensya na ang reference ay ginawa para magsinungaling ang tao? Meron, Biblia pa. Asang talata sa Biblia mababasa na ang reference ginawa para magsinungaling ang tao? Okay, basa yun din ka po, Juan 17 ka po sa Tagalog Biblia. Brother Eugene, Sige. mababasa ba sa 1:17 na ang reference ginawa para magsinungaling ang tao o nagsisinungaling talaga yan si Pastor Butlay?
Nagsisinungaling ito si Pastor Butay kasi ang sabi po sa 1:17, ganito po yung tawag nito. Ganito po yung banggit sa Biblia, babasahin ko para mas klaro ano. Mm. O, sabi niya 17. Oh, kakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ito lang sabi niya. Oh, yan na. Ngayon, Ang Biblia ay katotohanan. tanong. Kasi dinagdagan pa ng history. Yan Ngayon, niya. sabi niya, bakit daw dinagdagan ng history? Sinasabi ba sa Biblia, Brother Eugene, na bawal magbasa ng history? Wala. In fact, sinabi pa nga sa Biblia na read the history book and see. O yan Oh, ang ngayon. ni Job 8:8. Ngayon, sa atin maniniwala kay Butlay na nag-interpret ng hindi tama o ang Biblia mismo mababasa letter for letter, read the history books and see? Tanong ko sa'yo, yung Obut-Sotso bro. Yung anong Tagalog ng katigulangan. Kawawa naman to, pastor ba to talaga? O nagsisinungaling to na pastor? Pala, online eh. Anong real name niya bro para ano natin ipaalam sa mga tao anong real name niya? Bro, born again kasi bro, meron silang debate bro ni Brother Julius Ryan Lawas na patutunayan niya na itong si Kristo ay born again. Okay na sana yung schedule, kaya lang parang hindi natuloy yung nangyari nun. So sa tindig pala niya bro, si Kristo ay born again, sabi niya. Tama. Sabi ko, bakit nagiging born again? si Kristo? sige. Ano bang babaguhin sa kanyang sarili? Di tanungin ko siya. Yung kalooban ng Diyos Ama, wala akong magawa. Yan yung Tanungin ko siya para maipakita natin ng ang kasinungalingan. Ito na lang Brother Eugene, bago ko siya tanungin, basahin mo muna sa sa Isaiah 56:11 ng King James Tagalog. Pagibasa muna natin. Babasahin ko muna ito Oh. Huwag kang mabibigla butlay ha. Ito yung sabi ito. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan at ang mga ito ay mga pastor na hindi nagkakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan mula sa lahat ng dako, bawat isa ay sa kanilang pakinabang. Ayan po ang banggit sa Biblia. Ang sabi diyan, ang pastor ay hindi nakakaunawa. Dagdagan pa natin, no? Jes 21 ng Jeremias, Brother Eugene. Bro. Ito na lang. Mayroon na Yung ganun pa rin, Brother Eugene, Tagalog King James. Jeremias, Tagalog King James, Jeremias, Jes 21. Jes 21, basahin natin ito. Sapagkat ang mga pastor ay naging tampalasan at hindi nagsisangguni sa Panginoon, kaya hindi sila nagsisiginhawa at lahat ng kanilang kawan ay nangalat. Ayan. Babasahin ko muna, Brajando, itong Biblia, ang bagong Biblia sa Jeremias 10:21. Para makita-kita talaga, ito yung banggit ni Propeta Jeremias, Yes. 10:21. Sapagkat ang mga pastor ay makinig ka butlay, sapagkat ang mga pastor ay nagiging hangal at hindi sumasangguni sa Panginoon. Ayun. Naging hangal ito. Ngayon, klaruhin natin to para makita natin kung talagang hangal ba talaga si pastor. Baka kasi hindi siya kasama diyan, Baka kasi hindi siya kasama diyan si alias Kristohanong Isog. Baka hindi siya kasama diyan. So, ating alamin kung kasama ba talaga siya o hindi. Brother Butlay, saang talata sa Biblia nabasa, anong version ng Biblia mababasa na si Kristo ay born again? Nasa 133 po. Kapatid. 1:33. Basahin na. Kung hindi mababasa sa Juan 3:3 na si Kristo ay born again, naaminin mong sinungaling kang pastor ka. Kung ako yung Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko, kung hindi mababasa sa Juan 3:3 na si Kristo ay born again, aaminin mo sinungaling kang pastor ka. Hindi letra po letra yung one. Hindi letra por letra. Ngayon, tanong ko, dahil hindi pala letra por letra, ibig sabihin, inunawa mo lang. Tanong, next question.
Next question. Sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mo na sa talatang yan, ang meaning niyan, si Kristo ay born again? Ang author ng Juan, si Juan. Hindi. Ang author ng Juan, si Juan. Sinabi ba ni Juan? Sinabi ba ni Juan na si Kristo ay born again ayon sa talata o gawa-gawa mo lang yan? Sinabi ni Jesus ni Juan. Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko, sinabi ba ni Juan na si Jesus ay born again? Dahil sabi mo, si Juan ng Bible scholar na sumusuporta sa paliwanag mo. So ang tanong ko ngayon, dahil ikaw ay pastor, para malaman natin kung ikaw ba talaga ay hangal o hindi. Tanong, sinabi ba ni Juan na si Jesus sa Juan 3:3 ay born again o hindi niya sinabi doon? Sinabi ni Jesus ni Juan na isulat yung John 3:3. Hindi yan ang tanong ko. Hindi yan ang tanong ko. Ikaw talaga, hindi ka marunong umunawa. Pastor, hindi marunong sumagot. Kawawa naman. Bro, Yes. bro, babasahin ko muna itong The American Patriot Bible, King James Version. Ito. John chapter 3 verse 3. Oh, may Jesus answered. Sandali lang, babasahin ko muna. bago mo yan basahin. Jesus answered unto him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ito po yung sabi. Kaya nga nag-conclude siya, si Kristo ay nagsabi, born again, kaya si Kristo born again daw. So ibig sabihin, Brother Eugene, yung sinasabi niya pala, private interpretation lamang niya. Tama ba ako? Yes, exactly. Ayun. Sa tingin mo ba yung private interpretation kailangang tanggapin? Kawawa naman tong pastor na to. Ano ba naman klaseng pastor to? Hindi marunong sumagot sa napakalinaw na tanong. Pastor, pag tinatanong kita ng 1+1, huwag kang sumagot ng araling panlipunan. Matuto kang makinig sa tanong at matuto ka kung paano sumagot ng tama. Bro, Yes. matatanggap na sana itong sagot niyang 1+1 equals 11 o science yung sinagot. Oh, yun. Ano pangalan niya, bro? Ano pangalan niya? May challenge na si Butlay, bro. May challenge daw. Ano? O, sige, anong challenge niya? Baka invalido yung challenge niya. Ayoko lang invalidong argumento. Kung may mabasa ako litra por litra na masama ang pari at ang propeta, tanggapin nyo ba na ito yung religion niya? Sabi niya, mababasa daw niya letter for letter na masama ang pari. Anong klaseng pari yan? Challenge na, wag mo nag... Hindi! Ano pa naman yan? Be honest! Before the time of Christianity sa Old Testament, may mga pari na. Mga pari ng Hudyo yun. Kaya klaruhin mo, kasi maraming pari. May pari ang Judaism, may pari ang Pilipinista, may pari ang Iglesia ng Diyos Espiritu Santo, at may pari ang Katoliko. Saang pari ang tinutukoy mo? Saang pari? At sinabi mo kanina, pastor, yung masama, si Kristo din. Ito yon. Ang pinabasa ko kanina, ang pastor ay hindi nakakaunawa. Tinanong kita kung isa ka ba doon. Para mapatunayan natin kung isa ka ba doon sa mga pastor na yon, tinanong kita kanina. Dahil hindi mo naunawaan ang aking mga tanong, napatunayan ko na isa ka nga doon. Diba sa Gapo, kung si Kristo ba? 1:14 daw, bro. Sige, 1:14. Sige. Sige. Pagbigyan natin ito. Kawawa naman. 1:14. Kung si Kristo ba? Ito yung banggit, Butlay. Makinig ka. Sabi ni Kristo, ako ang mabuting pastor at kikilala ko ang sariling akin. Nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin ay nakikilala ko. Ito ba yung sinabi mo, si Kristo ay pastor? Ngayon, Brother Eugene, binasa niya na si Kristo ay pastor. Ikaw naman ang magbasa ng Hebreo 3:1.
Pakinggan mo na nga Crisono. ako. Sige, ikaw naman magbasa Sige. ngayon. Basahin ko muna. Hebreo 3:1. Ito. Makinig ka, Butlay. Para matawang ka naman minsan. Crisono. Ito. Sandali lang, hanapin ko. Yan. Oy, nawala. Kaya, Umalis si mga Butlay. Oo. Umalis si Butlay. Hindi na kaya na. Akala ko ba Kristohanong isog? Bakit talawan? Wow. Wow. Hebreo 3:1, magandang balita Biblia. Si Kristo ay Pangulong Pare. Sabi, yung binasa niya, si Kristo ay pastor. So, yung pastor na hindi pare, peke. Kaya nga. Umalis. Sabi niya, pagtulungan daw siya. Sa akin lang, nahirapan na. Yabang kasi nauna eh. Wag Ayaw kasi kasi... niyang tanungin, bro. Ayaw Oo. kasi niyang tanungin. Gusto niya, siya lang magtanong palagi sa Katoliko. Ay, okay sa akin yun. Nasa iyo magtanong palagi. Kaso nga lang, ang gusto kasi banatan, Brother Eugene. Ang gusto kasi banatan. Pag sinabing banatan, diretsahan na tanungan. Bakit? Yung debate, bigyan pa ng 15 minutes to explain ang haba ng pahinga nun. Tapos, pagdating sa cross-examine, linaw ang tanong, yung mga sagot naman, paliko-liko, paligoy-ligoy. Para sa akin, yung mga ganong klase na aksaya lang sa oras yun eh. Gusto ko talaga, banatan ka agad. Tama. Kung sa boxing pa, pound for pound, yung dami pang liko-liko, nawala na. Si Kristohanong isog, naging Kristohanong talawan. Wawa naman. Kalain mo, ginawa daw ang referensya para ang tao magsinungaling. Saan nakuha yun? Ano ba naman yan? Meron ka bang dictionary dyan, Brother Eugene? Meron. Pakibasa nga anong meaning ng reference, kung ang reference ba ay ginawa para magsinungaling ang tao. Kasi yun na pinalilitaw ni ni Pastor daw Butlay na yung reference daw ginawa para sa kasinungalingan. Basahin nga natin sa dictionary. Kaya ako sa tinanong kanina yung Biblia, yung biodata, merong character reference. Yung character reference ba, ginawa ba yun para ang tao magsinungaling? Hindi makasagot ng diretso eh. Aware na aware, sabi, tanong pa sa kanya, honest ka ba talaga? Honest daw. Dami niyang Honest daw. Kasi nabanggit niya sa akin, bro. Sabi ko, alam mo ba kung ano itong TOR? Dalawang araw pa niya, bro. Alam kung hindi nag-comment yung mga viewers ko na ito pala yung transcript of record. Di niya alam. Ay, Ang sabi ko, saan ba yung TOR mo? Bakit may diploma ka? Sabi ko, alam mo ba kung ano itong TOR? Sabi niya, yun yung exam, bro. So napilitan siyang nagbigay ng meaning sa TOR kasi may nag-comment na alam na niya. At nang hiningian ko siya ng transcript of record talaga na kopya, sabi niya, wala akong maibigay sa'yo. Dahil yan nga daw online. Sabi ko, yung TOR mo ba galing sa Shopee at hinatid na lang sa Giante? Siya, alam mo pala, pala sa Shopee yung TOR niya. ibig sabihin, yan ay isang patunay na ang pastor talaga dishonest. No? Kawawa naman. Wala na, di nakatiis si Butlay. Umalis. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo.
Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hype o display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.